hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin, kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, nung 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko, hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya, ganyan ang politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami, sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga, dinamay kita para hindi ko naman akalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanawan? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaape, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at seryoso ba kayo niyan, madam? Bakit kayo po humingi ng patawad sa mga Duterte kay VP Sara? Bakit sa media? Bakit sa Facebook? Yan po ba ay ginawa nyo personal? Ginawa nyo ba yan personal na humingi ng tawad kay VP Sara kay sa mga Duterte? Kayo ba ay sincero sa paghingi ng patawad kay VP Sara sa nangyaring sakit ng kanilang dinanas? Okay? Ay sabi niyo ba naman hindi sigurado o hindi nyo alam ang kahihinatnan ng pamilya Duterte kung sakali iba ang Pangulo. Kaya hinikayat nyo na kapag siya po ay tumakbo, kahit VP, at least siya ay nasa kapangyarihan. Okay? Katulad niyan, madam, kapatid nyo mismo. Kapatid nyo mismo ang gumawa ng hindi maganda, ng gulo. Kapatid nyo mismo ang nagbigay ng sakit ng kalooban sa pamilyang Duterte. Madam Amy, okay sana yan Maganda sana yan kung kayo po humingi ng tawad sa mismong kay VP Sara personally. Bagamat ay para sa akin, yung ginawa nyo na yan na paghingi ng patawad in public, gusto nyong malaman o ipaalam sa mga Pilipino na nagmamahal sa mga Duterte na kayo po ay nagsisisi. Okay? Kayo po ay nagsisisi. Tingin ko, ganun po ang ganun ang inyong layunin Kung bakit nyo sinabi yan sa Facebook in public. Yan po ang aking pagkakaunawa sa ganyan ginawa nyo, Madam Amy. Ulitin ko, kaya kayo humingi ng salita, humingi ng tawad sa mga Duterte through ginawa nyo in public, ay gusto nyong ipakita sa mga DDS sa amin
ng mga nagmamahal sa mga Duterte na kayo ay nagsisisi, nagpakumbaba, okay, sa inyong pagkakamali. Tinatanggap nyo ang inyong pagkakamali. Dahil sa inyo, ito ngayon ang sinapit ng mga Duterte sa kamay ng inyong kapatid. Yan po ang aking nakikita dyan, Madam Amy Marcos. Senator Amy Marcos. So, okay. Madam Amy, okay. Kaya, siguro, Madam Amy, no? Meron ako naisip, ma'am, no? Para makita namin ang sincerity mo. Na ikaw ay nagsisisi, para makita namin na mga nagmamahal sa mga Duterte. Ang sincerity mo na humingi ng kapatawaran sa ginawa ng kapatid mo, ikaw. Dahil sa'yo, sabi mo, dahil sa'yo ay nahikayat si BP Sara na tumakbo. Okay? Para sa akin, madam, para makita namin ang sincerity ng inyong puso sa 2028. Sa 2028, tulungan mo si BP Sara. Tulungan mo si BP Sara. Ikampanya mo siya dyan sa Ilocos, sa Norte. Yan po ang aking nakikitang paraan para maramdaman namin ang inyong sincerity ng pagsisisi, ng paghingi ng tawad sa mga Duterte. At maging sa amin na nagmamahal sa mga Duterte. Okay? At nitong nagdaang eleksyon, dahil kay BP Sara, kayo po ay aming binitbit, bagamat iba sa amin may agam-agam, pero dahil kay BP Sara, dahil siya po ay aming sinusuportahan, mahal namin siya, kayo po ay aming binuto. Oo. Okay? Kaya kahit pa paano nakapasok, bagamat sabit, pag number 12 sa pagkasenador, at least nanalo ka. Nandyan ka pa rin sa Senado, madam. Okay? Kaya ang aking masasabi sa iyo, Madam Amy, sa 2028, kung sincero ka talaga sa paghingi ng patawad, sincero ka talaga sa pagsisisi, sa inabot ng mga Duterte sa kamay ng inyong kapatid, sa 2028, ipakita mo. Suportahan mo si BP Sara. Suportahan mo siya. Ikampanya mo din sa Norte. Oo, yan po ang akin naisip na paraan, Madam Amy. Oo. Okay? Okay. Ito mga kababayan, ito po palang si Comelec Chairman George Garcia ay sinampahan ng impeachment. Sinampahan po siya ng impeachment ng hindi ko kilalang abogado ito Oo. Dahil daw po sa nangyaring anomalya noong nagdaang eleksyon. Yan po ang nababanggit na dahilan kaya sinampahan ng impeachment itong si George Garcia, okay, dyan sa House. Okay? Ako duda ako dyan, mga kababayan Duda ako dyan na yan po ay uusad. Okay? Duda ako na yan ay uusad sapagkat alam po natin itong si George Garcia po ay yan po ay bata. Bata po yan ni BBM, bata po yan ni Martin Romualdez. Okay? Duda pa ako yan ay uusad dyan sa kamara. Baka nga yung ginawang impeachment na yan ay sinadya yan. Nagfile ng mababang mahinang ebidensya. Para kung sakali may maisipan, may makaisip na sampahan ng impeachment itong si George Garcia, yung mga galit talaga sa nangyari doon sa nagdaang eleksyon. Okay? At least may nauna na. Katulad ng ginawa ng mga alalay company Pangulong Marcos, may nag-file ng impeachment kamakailan. Tapos hausaw pala yung impeachment na yun. Hausaw pala. Ako duda ko itong impeachment na final dyan sa Kongreso laban kay George Garcia ay sa aking palagay po yan din po hausaw. Duda po ako dyan na yan iuusad.
Papayag ba sila? Papayag ba sila na matanggal si George Garcia? Ha? E di wala na silang tao dyan sa Comelec. Wala na silang aasahan dyan sa Comelec. Ha? Kung matanggal si George Garcia, wala na silang, kumbaga, wala na silang kapit. Ha? Okay. Ay, dudo po ako dyan mga kababayan, hindi po yan nauusad. Sa akin palagay, opinion ko lang naman ito. Okay? Siyempre, alam natin Alam natin kung gaano kalakas si George Garcia kay Pangulong Marcos, kay Martin Romualdez. Okay? Itapos yung mga bata dyan ni BBM sa House of Congress. Kakampi rin niya ni George Garcia. O isa pa dyan si Abante. Yung grupo dyan na Makabayan Black. Yung sina Ilago. Okay? Sina Ilago. Kaya nakabalik yan sa Kongreso dahil dinisqualify ni George Garcia at ang kanya mga alagad dyan sa Comelec itong Duterte Youth Party List. Kaya ngayon, ang pumasok, Gabriela. Okay? Sina Arlen Brosas. Arlen Brosas ba? Mali yata ako. Mali yata ako yan po ay mga sinalba ni George Garcia. Sila yung mga yan. Papayag ba sila? Na matanggal yung tao na naging dahilan kaya siya nakabalik? Kaya tayo po umaasa na yan po ay mag-dismiss lang. Nababasura lang yung impeachment na yan. Okay?